pakiramdam at naiisip ng lalaki kapag hinabol mo. Yon. Ito mga utol, bilang isang lalaki na rin, bigyan ko lang kayo ng konting perspective. Yes, ng bilang isang lalaki. Kung ano yung mga naiisip namin or nararamdaman once na hinahabol-habol kami ng mga partner namin na mga babae. Or let's say kahit ex-man. So ito ngayon isisiwalat ko sa inyo kasi karamihan din, mostly sa mga babae ay naghahabol. So bago ka maghabol, kailangan mo munang panoorin ito na ito pala yung magiging resulta or ito pala yung magiging cause and effect kung palagi kang naghahabol. Na ito pala ang mararamdaman ng lalaki. Okay? So ito ngayon, isa-isahin natin. Na yung una sa lahat is yung magiging malakas. Once kasi na hinahabol-habol mo palagi yung isang lalaki or yung jowa mo or yung partner mo is talagang makakaramdam po ito ng kalakasan. Ha? Kasi sa paghahabol mo pa lang ay parang nafe-feed mo lalo yung ego niya eh. Okay, kumbaga pa is nabibigyan siya ng validation na ganito talaga siya kahabol-habol. Sa pamamagitan na tinuhanan mo nga na siya ay isang kahabol-habol. So the more na lumalakas yung isang lalaki or yung partner mo na hinahabol-habol mo ay the more ring liliit yung pagtingin niya sa'yo. Yes. So ganun na nga, once na sila din ay lumalakas, ikaw naman utol ay makakaramdam ng panghihina. Yes, kapag palagi kang naghahabol. Diba kung napapansin ninyo? Yung tipong parang nanghihina ka lalo. Nauubos yung energy mo eh. Kakahabol sa kanya. Na hindi na bibigyan ng kasagutan yung mga katanungan sa iyong isipan. Na kung hindi siya babalik sa iyo sa kakahabol mo ay madidismaya ka talaga. Mas lalo kang masasaktan. Okay? So yun po ha, ang magiging epekto once na hinahabol-habol mo yung lalaki. And then ito pa, yung pangalawa natin is, syempre, walang iba kundi makakaramdam talaga siya na siya ay kahabol-habol. Yes, like I said na rin kanina, na yun talaga ang magiging validation ng isang lalaki na siya ay isang kahabol-habol once na hinabol mo. Sa actions pa lang na pinakita mo na paghahabol sa kanya, ay nagpapatunay na po yun na talagang siya ay kahabol-habol utol. So gusto mo ba na yun at yun ang maiisip ng lalaki na kahabol-habol siya? Dahil once na kinonfirm mo ito na siya ay kahabol-habol talaga, ay mas lalo ka pa netong papahirapan balang araw. Na mas lalo ka pa talagang mahihirapan ng mahihirapan. So gusto mo ba yun? Okay, so yun ha, and then ito. Yung pangatlo natin is makakaramdam din siya ng kataasan ng kanyang value or mataas yung value niya. Yun ang maiisip ng lalaki utol na uy, napakataas pala ng value ko kasi hinabol-habol ako ng babaeng ito eh. Kahit lalong-lalo na kapag nagloko siya, lalong-lalo na kapag may other woman siya, and then hinahabol-habol mo pa. Yes, so the more lang din na pinapakita mo sa kanya na mataas yung halaga niya, yung value or yung worth ng taong ito. Kasi hinabol-habol mo pa eh. Kahit may mga naggagawa na siyang kamalian o kasalanan sa'yo. So, mas lalo mo lang pinapakita na tatakpan or tinatakpan mo lang yung mga kasalanan niya. Na parang binabaliwala mo lang yon. Ang mahalaga is wag lang siyang mawala sa'yo. Oh no! So, dyan talaga mapapaisip yung isang lalaki na ganun kataas yung value niya. So, dapat is mag-iwas ka rin sa mga gawain na ito utol. Okay? So, yun. And then ito, yung pang-apat natin is magaling siya sa lahat. Yes. Sa paghahabol mo pa lang, ay isa ito sa maiisip talaga ng lalaki na uy, bakit niya ako hinahabol-habol? I think there is something sa akin na parang hinahanap-hanap niya. So maybe magaling talaga ako. Magaling ako sa kama, magaling ako sa bimbangan. Yes, magaling ako sa lahat-lahat. Kasi kung hindi ako magaling, hindi naman siguro ako hahabol-habulin ng babaeng ito. So ngayon, dahil hinahabol-habol niya ako, for sure na meron sa akin na kagalingan na ayaw niyang mawala. Yes. So ganun po ha, na mapapaisip talaga yung isang lalaki na siya ay isang magaling. Magaling sa lahat. Okay, so yun. And then ito, yung pangalima natin is puging-pugi sa sarili. Ito na nga, hindi talaga ito mawawala din sa isipan ng isang lalaki na kapag lalo mong hinabol-habol,
ay mas lalo siyang makaka-feel na siya ay poging-pogi. Yes, kasi hinabol-habol mo eh. Diba kung naririnig nito sa mga sinasabi ng iba na uy, grabe poging-pogi sa sarili kasi hinabol-habol at saka nagluloko pa. Kaya nga ito rin yung isang dahilan na kung minsan mas lalo ka pang niloloko. Kasi binigyan mo siya ng validation na siya ay isang poging-pogi talaga. Kaya mas lalo niya pa itong ipapadama sa ibang babae. Mas lalo niya pa itong susubukan na uy, sobrang pogi ko naman siguro. Kasi hinabol-habol ako ng babaeng ito eh. Subukan ko nga sa ibang babae. Yes? So, kaya kung minsan kung bakit kayo nagtataka na mas lalo pang nangangaliwa dahil nga din sa pagtrato na mali. Okay, na the more ninyo palang hinahabol-habol utol ay mas lalong lalaki yung ulo ng lalaki. Kahit babae din naman mapababae mapalalaki, the more mong hinabol-habol yung isang tao ay mas lalong lalaki yung kanyang ulo. Kasi isa nga ito sa maiisip ng isang tao na hinahabol-habol mo. Nagandang-ganda siya sa sarili niya. Napuging-pugi siya sa sarili niya. Yes, so yun po ang maiisip kahit ikaw ba naman. Habulin ka ng habulin. Talagang papasok sa isipan mo na, uy, ang ganda ko nga siguro. Kasi hinabol-habol ako ng partner ko eh. Kahit ayaw ko na sa kanya, kahit binabasura ko na siya, hinabol-habol niya pa rin ako. Siguro ganito ako kaganda. Yes, di ba? So may mga ganun na papasok talaga sa iyong isipan kapag hinahabol-habol mo yung isang tao utol. Okay, so yun. And then ito, yung pang-anim natin is, hindi siya kayang bitawan. Isa din po yan sa may isip ng lalaki na, uy, hindi talaga ako kayang bitawan ng babaeng ito. Yes, that's why isa rin ito sa maglilid lalo na mambababae pa siya or mang-aabuso. Kasi may nakatatak na sa isipan niya na hindi mo siya kayang bitawan. Kaya kahit anong gagawin niya man is for sure wala ka talagang magagawa. Na hindi mo pa rin siya makayang iwanan. Okay? So, yun ang papasok sa isipan ng lalaki na, uy, pwede ko palang lokohin ito, pwede ko palang magawa yung lahat-lahat sa ayaw niya man at saka sa gusto. Kung ayaw niya sa mga gawain ko, edi bahala siya. Kasi ang alam ko is hindi niya naman ako kayang iwanan eh. Hindi niya ako kayang bitawan. Yes. So gusto mo ba yun na yun ang papasok sa isipan ng lalaki? So kung ayaw mo utol, huwag na huwag ka talagang maghabol. Kahit ano man dyan na mga rason o dahilan ng inyong hiwalayan o ng inyong bangayan, lalong-lalo na kapag wala kang kasalanan, huwag na huwag ka talagang maghabol. Huwag na huwag kang magbeg, huwag na huwag kang sumuyo. The more na susuyuin mo yung isang tao ay the more talagang lalaki at lalaki yung ulo niya nang hindi ninyo namamalayan. Okay? So ganun pa man mga utol, unahin nyo palagi ang inyong sarili. Instead na maghabol ka is unahin mo muna na bumalik tanaw ka sa iyong sarili. Tignan mo rin yung worth mo sa iyong sarili, yung value mo. At saka bigyan mo rin ng respeto. Kung yung isang karakteristik mo or yung bilang isang pagkatao mo is palagi nilang maghahabol? Na ganun ka ba talaga? Nagawain mo isang tagahabol na lang? 'Di ba? So kung may value or kung mataas yung worth mo sa iyong sarili, wag mo namang gawin niya na tagahabol ka na lang. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. PM is dakilang mga utol. Huwag na huwag po kayong mahiya Kung gusto nyo man akong makausap, actually, private conversation naman yung mangyayari Hindi po natin yan i-ere or hindi po natin yan i-record. Nire-respeto po namin kung ano yung kagustuhan ng isang client namin. Okay? So, PM is dakilang talaga. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim, lalong-lalo na sa YouTube channel natin. Dahil dyan po kami sumasagot. Okay? Maraming salamat. So, kita-kits mga utol. God bless and babu! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawakan.